Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Sigaw ni Tang Dexen ng mariin, hayop ka, anong karapatan mo para maghiganti kay Divine Dr. Yang? Para mailigtas si Officer Lei, tumakbo-takbo si Divine Dr. Yang kung saan-saan. Kung hindi ka tutulong, ayos lang, pero pati ba naman hadlangan mo pa siya? Paanong nagkaroon ng ospital natin ng taong mas masahol pa sa baboy o aso tulad mo? Galit ding tiningnan ng ibang attending physician si Li Haoyang, at labis na nahiya sa ginawa nito. Bukod pa rito, kung kumalat ang balita tungkol sa ginawa ng taong ito, magiging masama ang imahe ng kanilang ospital. Lumapit si Tang Dexen kay Lei Gedong at sinabi, Officer Lei, ikaw na ang bahala sa kanya. Sabi naman ni Lei Gedong kay Wang Feng, Little Wang, dalhin mo na tong taong ito. Opo, tumango si Wang Feng, kinuha ang kanyang posos, at ipinoses si Li Haoyang. Ganap nang natatarante si Li Haoyang. Nagmakaawa siya sa paos na tinig, Director, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko na uulitin, ngunit hindi na siya tiningnan pa ni Tang Dexen. Nagmakaawa rin siya kay Lei Gedong, Officer Lei, patawarin mo na ako. Pasensya na po, hindi ko na uulitin. Patawarin mo na ako ngayon. Mariing sabi ni Lei Gedong, dahil nagkasala ka, dapat ka lamang hatulan ayon sa batas. Walang magpapatawad sa iyo. Yang Luo, kaklase ng fiancé mo ang girlfriend ko. Hindi mo siya pwedeng pabayaan. Sigaw ni Li Haoyang kay Yang Luo. Natawa sa galit si Yang Luo, sinubukan mo akong saktan, tapos ngayon gusto mo akong magligtas sa iyo. Wala pa akong nakikitang kasing kapal ng mukha mo. Lakaaad, galit na sigaw ni Wang Feng at hinayla palabas si Li Haoyang. Agad namang yumuko si Tang Dexen kay Lei Gedong at nagsabi, Officer Lei, patawad po. Kasalanan po ito ng aming ospital. Sa susunod, mas mahigpit ko pong didisiplinahin ng mga doktor dito. Iwinasiwas ni Lei Gedong ang kamay at sinabing, Director Tang, hindi ito kasalanan mo. Sa katunayan, lubos akong nagpapasalamat na naimbitahan mo si Mr. Yang para iligtas ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipapakalat ang nangyari ngayon. Maraming salamat, Officer Lei. Paulit-ulit na pasasalamat ni Tang Dexen. Tumingin si Yang Luo kay Lei Gedong at nagsabi, Mr. Lei, kahit maganda na ang pakiramdam mo, kailangan mo pa ring magpahinga ng ilang araw para tuluyang gumaling. Gagawa ako ng Race 8 ngayon. Inumin mo ito ng tama araw-araw, at sa loob ng isang linggo, gagaling ka na. Kumuha ng papel at panulat si Yang Luo, isinulat ang Race 8 at iniabot kay Lei Gedong. Parang nakahawak ng ginto, tinanggap ni Lei Gedong ang Race 8 at paulit-ulit na nagpasalamat, maraming salamat po, Mr. Yang. Matapos mag-usap pa ng kaunti, inihatid ni Tang Dexen sina Yang Luo sa labas ng ospital. Paglabas nila, pasado alas 5 na ng hapon. Ngumiti si Tan Daoxian at sinabi, Mr. Yang, talagang napahanga mo kami ngayon. Sa susunod na may oras ka, bumisita ka sa Longhu Mountain. Tumango si Yang Luo, sige, dadalawin ko kayo kapag may oras. Tamang-tama, hihintayin ka namin, Mr. Yang. Masayang sagot ni Tan Daoxian. Matapos magpalitan ng contact details, umalis siya kasama sina Ma Shuangqing at Li Jingyuan. Pagkaalis nila, sinabi ni Han Shou uli kay Yang Luo, Master, may lakad pa ako kaya mauna na ako. Kung kailangan mo ako, tawagin mo lang ako. Sige, tugon ni Yang Luo. Pagkaalis ni Han Shou uli, maghahanap na sana si Yang Luo ng taxi nang biglang may tumawag sa kanya. Sandali, tawag ni Chu Yanran. Ano po yun, Miss Chu? Tanong ni Yang Luo. Sabi ni Chu Yanran, saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Sabi ni Yang Luo, pupunta ako sa Huami Biomedical. Sumakay ka na, sabi ni Chu Yanran habang pumapasok sa kanyang pulang Jeep Wrangler. Tumango si Yang Luo at umupo sa harap. Habang nagmamaneho, sinabi ni Chu Yanran, Mr. Yang, salamat sa iyo kanina. Kung wala ka, hindi namin mahuhuli yung nakaitim na Azon, at hindi rin may iligtas si Officer Lei. Umiling si Yang Luo, maliit na bagay lang yun. Walang dapat ipasalamat. Tinanong ni Chu Yanran, bakit ka pupunta sa Huami Biomedical? Sabi ni Yang Luo, fiancé ko ang presidente ng Huami Biomedical. Assistant niya ako. Ha! Nagulat si Chu Yanran. Ang galing-galing mo tapos pumayag ka lang maging assistant. At biro lang ba yan, fiancé mo yung kilalang magandang presidente ng Jiang City. Anong masama sa pagiging assistant? Magaan lang ang trabaho, sagot ni Yang Luo. At hindi ako nagbibiro, si Su Qingmei talaga ang fiancé ko. Nakangusong sabi ni Chu Yanran, kahit fiancé mo si Su Qingmei, hindi ka dapat mag-aksaya ng talento mo. Sumama ka na lang sa akin, siguradong walang kawala ang mga kriminal kapag kasama ka. Hindi interesado, sagot ni Yang Luo. Sigurado ka bang ayaw mo? Pilit pa rin ni Chu Yanran. Ayaw ko, mariin pa rin ni Yang Luo. Napabuntong hininga si Chu Yanran sa inis. Pagdating nila sa Huami Biomedical, nagpasalamat si Yang Luo, salamat sa pagsakay. Bigay mo cellphone mo, utos bigla ni Chu Yanran. Para saan? Tanong ni Yang Luo. Magpalitan tayo ng number, sagot ni Chu Yanran.
Pass na siguro ako, sagot ni Yang Luo, na hindi interesado sa babaeng may pagkamadaldal at mainitan ng ulo. Bigay mo na lang, huwag ng maraming tanong. Sabay kuha ni Chu Yanran ng cellphone mula sa bulsa ni Yang Luo. Napailing si Yang Luo, sobrang domineering naman nito. Isinave ni Chu Yanran ang number niya at ibinalik ang cellphone, huwag mong buburahin number ko. Kapag ginawa mo yun, lagot ka sa akin. Napangiti na lang si Yang Luo at bumaba ng sasakyan. Pag-alis ni Chu Yanran, pumasok si Yang Luo sa Huami Biomedical. Assistant Yang, andito ka na. Assistant Yang, libre ka ba mamayang gabi? Mag-dinner tayo. Assistant Yang, ano number mo sa phone at WeChat? Mainit ang pagbati ng mga empleyado sa kanya. Mabilis na kumalat sa buong kumpanya ang balitang magaling siyang manggagamot, kaya gusto siyang maging kaibigan ng lahat. Dahil sa sobrang atensyon, mabilis siyang tumakas papunta sa opisina ng presidente. Kumatok siya at narinig ang tinig ni Su Qingmei, pasok ka. Pagpasok niya, nakita niyang abala ito sa trabaho. Tumungala si Su Qingmei at nagtanong, bakit ngayon ka lang bumalik? May nangyari ba? Hindi itinago ni Yang Luo kay Su Qingmei ang nangyari 3 araw na ang nakalipas. Gayunman, sinadya ni Yang Luo na hindi banggitin ang ginawa ni Li Haoyang upang hindi masyadong mag-alala si Qingmei. Pagkarinig sa sinabi ni Yang Luo, nanlaki ang magagandang mata ni Su Qingmei at nagsabing may pagtataka. Diyos ko, ang dami mo palang ginawa ngayong araw. Nakakahuli ka pa ng mga kriminal at nakapagliligtas ng mga tao. Parang mas abala ka pa kaysa sa akin. Napabuntong hininga si Yang Luo, siguro ito ang ibig sabihin ng kasabihang, kapag malaki ang kapangyarihan, malaki rin ang responsibilidad. Biro ni Su Qingmei, oo. Ikaw na ang pinakamagaling sa buong mundo. Sa tingin mo ba ikaw si Superman at buong mundo'y naghihintay na iligtas mo? Napangiti at napailing si Yang Luo. Hindi niya akalaing magbibiro pa rin ito sa ganitong oras. Iwinaksi niya ang usapan at sinabi, by the way, Qingmei, mag-aalas 6 na. Hindi ka pa ba uuwi? Sabi ni Su Qingmei, may aasikasuhin pa ako ngayon. Siguro gagabihin ako, pwede ka munang maghintay sa kabilang opisina. Umiling si Yang Luo, ayos lang. Sige, gawin mo muna ang kailangan mo. Maghihintay ako rito. Kung ganon, tumanggo si Su Qingmei at ipinagpatuloy ang trabaho. Nagbuhos ng tsaa si Yang Luo at nagbasa ng magazine. Lumipas ang oras ng hindi namamaliin. Lampas, 7:00 na ng gabi at unti-unti nang dumidilim ang langit. Biglang may tawag na pumasok sa telepono ni Su Qingmei. Sinagot ito ni Su Qingmei, at matapos ang tawag ay napangiti siya. Tumayo siya at nagsabi, Yang Luo, Tara, sumama ka sa akin sa Blue Sky Clubhouse. Ha, nagtaka si Yang Luo, bakit tayo pupunta roon? Sabi ni Su Qingmei, tumawag sa akin si President Chen at sinabing may ginaganap siyang exchange event ngayong gabi sa Blue Sky Clubhouse. Lalahok doon ng mga boss ng Heroes Chamber of Commerce. Kaya inimbitahan niya ako para magkaroon ako ng pagkakataong mabawi ang kooperasyon sa ilang boss. Napabuntong hininga si Yang Luo, Qingmei, di ba sabi ko na hindi na kailangang gawin ito? Kapag nailabas natin ang bagong produkto, sila mismo ang lalapit para makipag-cooperate. Hinding-hindi, umiling si Su Qingmei, para sa ikabubuti ng kumpanya, kailangan kong maghanda ng 2 plano. Sasama ka ba o hindi? Kung ayaw mo, pupunta ako mag-isa. Pagkasabi nito, tumalikod na si Su Qingmei at umalis ng opisina. Qingmei, hindi ko naman sinabing ayaw ko. Hintayin mo ako. Agad siyang sinundan ni Yang Luo. Paglabas ng kumpanya, dumiretso silang nagmaneho patungong Blue Sky Clubhouse. Bandang 8:00 ng gabi, dumating sila sa harapan ng Blue Sky Clubhouse. Matapos ay parada ang sasakyan, sumama si Yang Luo kay Su Qingmei papasok. Sa gabay ng attendant, nakarating sila sa 3 palapag kung saan naroon ang hall. Maluwang at elegante ang buong hall, simpleng ngunit marangya. May mga inumin at merienda sa mahabang mesa. Marami ng boss ang naroon, pawang nakabihis ng mag-ara at nag-uusap sa maliliit na grupo. Pagpasok ni Su Qingmei, napatingin sa kanila ang lahat. Hindi ba si President Su ng Huami Biomedical yan? Bakit siya narito? Kasapi rin si President Su sa Heroes Chamber of Commerce. Malamang inimbitahan siya ni President Chen. Narinig ko na malapit nang magsara ang Huami Biomedical. Oo nga, dahil pinipiga sila ng Dingsheng Biomedical sa lahat ng aspeto, tapos na sila. Nagbubulungan ang mga boss. Karamihan ay nagkikibit balikat at nagkukunwaring walang nakita. Iilan lang ang bumati sa kanya. Mr. Yang, nandito ka pala. Lumapit nang nakangiti si Li Sihay ng Forces Trading Company. Mr. Yang, balak pa naman kitang puntahan sa mga susunod na araw. Sumunod ding lumapit si Kai Donglei ng Baolin Medicinal Herbs Company. Maraming boss ang nagtataka kung bakit ganoon kainit ang pakikitungo ni Li at kay Yang Luo. Ha, sino ba tong binata? Bakit sobrang galang ni na President Li at President Kai sa kanya? Hindi mo ba alam? Ito ang manugang ng pamilya Su. Sabi nila, siya ang nagpagaling sa matagal ng karamdaman ni matandang Ginoo Su. Kaya pala siya ang tinatawag na misteryosong Divine Doctor. Pero parang ordinaryo lang ang itsura. May ilan na nakakakilala kay Yang Luo at mayroon ding hindi. Kaya marami ang curious sa kanya.
Hindi pinansin ni Yang Luo ang iba at tinanong si Lee Si-hai, President Lee, mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Mr. Yang, mas maayos na ang katawan ko ngayon. Kung hindi mo ako natulungan alisin ang masamang espiritu, baka wala na ako ngayon. Dagdag pa ni Lee Si-hai, huwag kang mag-alala, Mr. Yang. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, mananatili akong nasa panig mo at hindi ko puputulan ang kooperasyon sa Huami Biomedical. Ako rin, Mr. Yang, sabat ni Kai Donglei. Ang race data mo ay napakahusay. Ngayon, nabawi ko na ang dignidad ko bilang lalaki. Umaabot na ako ng 20 minuto kada beses. Namula si Su Qingmei nang marinig yun. Alam na niya ngayon kung ano ang tinutukoy ni Kai Donglei. Alam din ni Yang Luo na nahihiya si Qingmei kaya hindi na niya pinalalim ang usapan. Bagkus ay sinabi niya, President Lee, President Kai, ang hindi. Pagkansela ng inyong kooperasyon sa Huami Biomedical ay pinakamagandang desisyon na nagawa ninyo. Hindi magtatagal at magpapasalamat kayo na ito ang pinili ninyo. Nagkamot ng baba si Lee Si-hai, Mr. Yang, posible bang muling bumangon ng Huami Biomedical? Sagot ni Yang Luo, hindi lang ito babangon mula sa pagkamatay, kundi makakagawa pa ng isang magarang pagbabalik. Sana nga, buntong hininga ni Lee Si-hai. Sa totoo lang, hindi rin siya masyadong umaasa. Sa lagay ng Huami Biomedical na bagsak na, paano pa ito makakabangon? Pareho rin ang iniisip ni Kai Donglei, ngunit hindi na nila ito binanggit. President Su, Mr. Yang, nandito na pala kayo. Lumapit si Shen Yun na nakasuot ng kulay abong professional suit, nakangiti. Tinanong ni Yang Luo, President Shen, mas maayos na ba si Little Meng? Ngumiti si Shen Yun, Mr. Yang, salamat sa iyo at nailigtas mo siya. Mas maayos na ang lagay niya ngayon. Sabi ng doktor, makakalabas na siya sa ospital sa loob ng ilang araw. Maganda kung ganun, sagot ni Yang Luo. Humarap si Shen Yun kay Su Qingmei at sinabi, President Su, espesyal kong inorganisa ang event na ito para mapadali ang komunikasyon at kooperasyon ng lahat. Pangalawa, para rin bigyan ka ng pagkakataon. Ikwento mo sa lahat ang kasalukuyang kalagayan ng Huami Biomedical at ang mga plano para sa hinaharap. Baka makabawi tayo ng ilang kooperasyon. Nagpasalamat si Su Qingmei, salamat sa pagbibigay ng pagkakataong ito, President Shen. Umiling si Shen Yun, wala yun. Nangako akong tutulungan ka, kaya hindi ko pwedeng baliwalain iyon. Habang nagsasalita, lumakad si Shen Yun papunta sa unahan ng bulwagan. Lahat ng naroon ay napatingin sa kanya. Tiningnan ni Shen Yun ang lahat at sinabi, salamat sa inyong paglalaan ng oras upang dumalo sa pagtitipong ito ngayong gabi. Alam ninyong lahat na ang Huami Biomedical ay hindi maganda ang kalagayan ngayon at nasa bingit ng pagkabangkarote. Pero umaasa ako na matutulungan ninyo ang Huami Biomedical at si President Su alang-alang sa akin. Pagkatapos ng lahat tayo rito ay miyembro ng Heroes Chamber of Commerce. Dapat tayong magtulungan at magdamayan. Naniniwala ako na basta makaligtas sa krisis na ito ang Huami Biomedical, tiyak na magpapasalamat si President Su sa inyong tulong. May isang boss na napabuntong hininga at nagsabi, ay, President Shen, natural na bibigyan ka namin ng kaunting konsiderasyon. Pero alam mo rin ang kasalukuyang sitwasyon ng Huami Biomedical. Imposible na para sa kanila na makabawi. Kung magpapatuloy pa kaming makipagtulungan sa kanila, madadami lang din ang aming kumpanya sa hinaharap. Sabat ng isa pa, tama iyon, President Shen. Nauunawaan namin kung bakit gusto mong tulungan si President Su, pero hindi kami makakatulong sa ganitong bagay. Idinagdag naman ng isa pa, sa tingin ko, mas mabuti pang humingi na lang si President Su ng awa sa Dingsheng Biomedical kaysa humingi ng tulong sa amin. Sumang-ayon ng iba pang mga boss. Malinaw na hindi maganda ang tingin nila sa kinabukasan ng Huami Biomedical. No matter what, umaasa ako na bigyan ninyo si President Su ng pagkakataon. Napabuntong hininga si Shen Yun at nagsabi, President Su, mangyaring magsalita ka sa lahat. Hindi pa huli para magdesisyon ng lahat matapos kanilang marinig. Pagkasabi nito, lumingon siya kay Su Qingmei. President Su, magsalita ka na. Tumanggo si Su Qingmei at naglakad papunta sa unahan ng bulwagan. Huminga siya ng malalim upang kumalma at nagsalita. Mga ginoo at ginang, totoo na hindi maganda ang sitwasyon ng Huami Biomedical sa kasalukuyan, pero pansamantala lang ang mga problemang ito. Abala kami ngayon sa pagde-develop ng bagong produkto, at sa loob lamang ng isang linggo ay mailalabas na ito sa merkado. Buong-buo ang tiwala ko sa bagong produktong ito. Kapag nailabas na ito, tiyak na muling angat ang Huami Biomedical. Kaya hinihiling ko sa inyong lahat na bigyan pa kami ng isang linggo. Sa loob lamang ng isang linggo, makikita ninyo mismo ang pagbabago sa aming kumpanya. Pagkatapos, idinugtong niya, at nangangako ako sa lahat ng naririto. Basta't huwag ninyong ikansela ang pakikipagkooperasyon sa Huami Biomedical, mananatili kayong aming tapat na katuwang sa negosyo sa hinaharap. Handa akong magbigay ng mas malaking benepisyo sa lahat. Nang marinig ito, nagsimulang magbulungan ng mga boss. May ilan na tila na hikayat at pinag-iisipan kung ipagpapatuloy ang pakikipagtulungan sa Huami Biomedical. Ngumiti si Yang Luo kay Su Qingmei at nagbigay ng thumbs up. Tumanggo rin si Su Qingmei bilang tugon at nagbigay ng ngiti ng pasasalamat.
Ngunit biglang, isang nang-aasar na boses ang narinig mula sa labas. Mga Ginoo at ginang, huwag ninyong sabihing naniniwala kayo kay President Su. Pinapahirapan lang niya kayo. Paglingon ng lahat, nakita nilang may grupong papalapit. Sa unahan ay isang magandang babae na may kaakit-akit na pangangatawan, si Jiang Zinyo, panganay na anak ng pamilyang Jiang sa Jiang City, at kapatid ni Jiang Mingyo. Dahil nagpapagaling si Jiang Mingyo, siya ngayon ang namumuno sa lahat ng gawain ng Dingsheng Biomedical. Kasama niya sina He Jiahao ng pamilyang He, Song Chengyu ng pamilyang Song, at Zhao Tianheng ng pamilyang Zhao. Naroon din ang magkapatid na Liu mula sa pamilyang Liu, sina Liu Yuwei at Liu Yuteng. Oy, bakit nandito sina Miss Jiang, Young Master He, at Young Master Song? Imbitado rin kaya sila ni President Shen? Parang hindi naman. Matindi ang labanan ng Dingsheng Biomedical at Huami Biomedical ngayon. Kung tutulungan ni President Shen ang Huami Biomedical, bakit niya iimbitahan si Miss Jiang? Nagbulungan ang lahat, halatang nagulat sa biglaang pagdating ni na Jiang Zinyo at ng kanyang grupo. Nakunat ang noo ni Shen Yun, hindi niya sila inimbitahan. Samantala, dumilim ang mukha ni Su Qingmei. Hindi niya inaasahan na sa pinakamahalagang sandali ay darating si Jiang Zinyo upang manggulo. Nang makita ni He Jiahao, Zhao Tianheng, Liu Yuwei, at Liu Yuteng si Yang Luo, napuno ng galit ang kanilang mga mata, lalo na ang magkapatid na Liu. Ilang araw lang ang nakalipas, lumuhad sila at nakiusap kay Yang Luo na gamutin ang kanilang lolo, handa pang ibigay ang kalahati ng ari-arian nito, pero tumanggi siya. Kaya galit na galit sila sa kanya at handang maghiganti kapag nagkaroon ng pagkakataon. Ngumiti si Yang Luo sa magkapatid at nagtanong, "Kumusta na ang lolo ninyo? Siguro nakapag-imbite na kayo ng ibang magaling na manggagamot, hindi ba?" Sa narinig, nang inig sila sa galit. Alam ni Yang Luo na patay na ang kanilang lolo pero tinanong pa niya, malinaw na pinapasaw niya ang kanilang sugat. Tiningnan naman ni Yang Luo si He Jiahao at ngumiti. Young Master He, ilang araw ang nakalipas, parang nawala ng pakiramdam sa binti ang kapatid mo bago siya umalis. Malala ba ang kondisyon niya? Ikaw, nag-init ang ulo ni He Jiahao. Matapos dalhin sa ospital ang kanyang kapatid na si He Yilan, sinabi ng doktor na patay na ang mga ugat sa kanyang mga binti at habang buhay na siyang naka-wheelchair. Sigurado siyang si Yang Luo ang may gawa nito pero wala siyang ebidensya. Mariing sabi ni Liu Yuwei, "Hayop ka, hindi ka magtatagal sa pagiging hambog. Wasak na ang Huami Biomedical at ang pamilya Su. Tingnan natin kung sino pa ang magtatanggol sa iyo. Bastardo, kapag bagsak na ang pamilya Su, wala ka nang masasandalan. Titingnan natin kung paano ka namin dudurugin." Dagdag ni Liu Yuteng. Ngumiti lang si Yang Luo. Hinding-hindi ako umaasa na may magpo-protekta sa akin. Ako lang ang sarili kong sandigan. At basta nandito ako, hinding-hindi mawawasak ang Huami Biomedical at pamilya Su, bagkus, lalo pa silang lalakas. Napangisi si Liu Yuwei. Hayop, mangarap ka pa. Akala mo ba kaya mong kontrolin ang lahat dahil marunong ka lang ng kaunting medisina at martial arts? Imposible para sa iyo na iligtas ang Huami Biomedical at pamilya Su. Hintayin mo lang, bata. Dagdag ni He Jiahao na malamig ang boses. Kalma lang na sagot ni Yang Luo. Ilabas ninyo lahat ng bala ninyo. Sasaluhin ko lahat. Hamph. Sumimangot ang grupo at tumalikod. Sa puntong iyon, naglakad si Jiang Zinyo sa unahan at ngumiti sa lahat. Maayos ang kanyang kilos, bahagyang nakataas ang ulo. Mga Ginoo at ginang, dapat sana ay kapatid ko ang pupunta rito ngayong gabi, pero hindi siya makalakad ng maayos, kaya ako na ang humarap sa inyo. Hindi ko naaaksayahin ang oras ninyo, ilang salita lang ang sasabihin ko. Agad na nakatuon ang lahat ng tingin kay Jiang Zinyo. Si Jiang Zinyo ay nag-enjoy sa pakiramdam na siya ang sentro ng atensyon. Ngumiti siya at malakas na nagsabi, "Ngayong nakita na ninyong lahat, ang benta ng aming Dingsheng Biomedical ay patuloy na tumataas araw-araw. Ang hinaharap ay magpapatuloy pa. Sa kabilang banda, ang benta ng Huami Biomedical ay pabagsak na ng pabagsak. Kaunting panahon na lang at siguradong malulugi sila. Hanggat makikipagtulungan kayo sa aming Dingsheng Biomedical, siguradong dadalhin namin kayo sa malaking kita sa hinaharap." Siyempre, magsasabi na ako ng hindi magagandang salita ng maaga, sinumang makikipagtulungan sa Huami Biomedical ngayon ay hindi na kailanman magkakaroon ng pagkakataon na makipagtulungan sa aming Dingsheng Biomedical sa hinaharap. Kaya binibigyan ko kayo ngayon ng pagkakataong pumili. Ang mga gustong pumili ng Huami Biomedical ay pwedeng pumunta sa panig ni President Su. At ang gustong pumili ng Dingsheng Biomedical ay lumapit sa panig ko. Saglit na nagbulungan ng mga negosyanteng naroon at nagsimulang suriin ang mabuti at masama. Hindi nagtagal, "Miss Jiang, kampi ako sa Dingsheng Biomedical." Sigaw ng isang negosyante na unang tumayo sa harap ni Jiang Zinyo. Kung ikukumpara sa Huami Biomedical, mas gusto kong maniwala sa Dingsheng Biomedical. President Su, kami ay mga negosyante, kaya natural na inuuna namin ang benepisyo. Kaya, pasensya na, President Su, imbes na magtiis kayo ng ganito, mas mabuting magpabili na lang kayo sa Dingsheng Biomedical. Sa ganun, hindi kayo malulugi.
Sa unang negosyanteng tumayo sa panig ni Jiang Zino, sinundan na rin siya ng iba. Makalipas ang ilang sandali, higit sa kalahati ng mga negosyante sa bulwagan ay nasa panig na ni Jiang Zino. Kaunting bilang lang ang hindi pumili. Sa panig ni Su Qingmei, tanging sina Shen Yun, Li Sihai, at Kai Donglei na lang ang natira. Puno ng lungkot ang mukha ni Su Qingmei. Akala niya ay makakabawi pa siya ng ilang kasunduan ngayong gabi. Ngunit ang pagdating ni Jiang Zino ay tuluyang bamulo sa lahat ng plano niya. Nang makita ang naging resulta, labis na natuwa si Jiang Zino. Itinaas niya ang ulo na parang isang nagwaging sisli. Maging sina Liu Yue at Liu Yuting ay masayang masaya rin. Mas maganda, mas mayaman, at mas magaling si Su Qingmei kaysa sa kanila. Matagal na nilang kinasusuklaman ang tagumpay nito. Higit sa lahat, si Su Qingmei ang sumusuporta kay Yang Luo. Kaya masaya silang makita itong mabaigo at masaktan. Tumingin si Jiang Zino sa mga negosyanteng hindi pa pumipili at tinanong, bakit hindi pa kayo pumipili? Hindi pa namin napag-iisipan, hindi muna kami pipili ngayon. Tama, mananatili muna kaming neutral. Isa-isang nagsalita ang mga negosyante. Ngumisi si Jiang Zino at nagsabi, ayos lang kung gusto ninyong manatiling neutral, pero kung palampasin ninyo ang pagkakataon para kumita, huwag ninyo akong sisihin na hindi ko kayo binalaan. Pagkatapos ay lumapit siya kina Shen Yun, Li Sihai, at Kai Donglei at nagsabi, President Shen, President Li, President Kai, sigurado ba kayong gusto ninyong itali ang sarili ninyo sa isang kumpanyang tulad ng Huami Biomedical? Sagot ni Li Sihai sa mababang boses, hindi mo na kailangang alalahanin yun, Miss Jiang. Aalalahanan ko kayo, sana lang mabuhay pa ang kumpanya ninyo kasabay ng Huami Biomedical hanggang sa huli. Banta ni Jiang Zino at kumaway, tara na. Lumabas na sina Jiang Zino at ang grupo niya. Sumunod na ring umalis ang mga negosyanteng pumili sa Dingsheng Biomedical. Tumingin si Yang Luo at malamig na nagsabi, mga boss, sigurado ba kayo na pipiliin ninyo ang Dingsheng Biomedical? Siyempre, pinakamatalinong pagpili ang Dingsheng Biomedical. Sagot agad ng isang kalbong negosyante. Mabuti, tumango si Yang Luo. Sana lang huwag kayong magbalik para makipagtulungan sa Huami Biomedical sa hinaharap. Naguguluhan sina Shen Yun, Li Sihai, at Kai Donglei kung bakit sinabi yun ni Yang Luo. Ngayon, malinaw na talo na ang Huami Biomedical at walang pag-asa. Pero naisip nila na marahil ginagawa lang iyon ni Yang Luo para ibalik ang dignidad ni Su Qingmei. Malakas na sagot ng kalbong negosyante. Ako si Zhang Yufo mula sa Taixing Trade and Commerce. Sinasabi ko ngayon, kapag humingi ako ng tulong para makipagtulungan sa Huami Biomedical sa hinaharap, aso na ako. Ginawa niya yun para magpasikat kay Jiang Zino. Taixing Trading Company, tama. Sige, tatandaan ko yan. Tumango si Yang Luo at tumingin sa iba pang negosyanteng nasa panig ni Jiang Zino. Ganon din ba ang iniisip ninyo? Siyempre, ako si Ma Shengqiao, at hindi na ako makikipagtrabaho sa Huami Biomedical kailanman. At kung manghihingi ka pa, tigilan mo na yan. Malapit nang malugi ang Huami Biomedical ninyo. Akala mo ba makakabangon pa kayo? Huwag kang magbiro, Miss Jiang, huwag kang mag-alala. Ako ang pinakatapat mong tagasunod. Isa-isang nagsalita ang iba pang negosyante upang ipakita ang kanilang katapatan kay Jiang Zino at para kutsain si Yang Luo. Mabuti, napakabuti, kalma lang ang mukha ni Yang Luo habang nagsabi, simula ngayon, tuluyan na kayong naka-blacklist sa Huami Biomedical. Kahit magmakaawa pa kayo sa hinaharap, imposibleng makipagtulungan kami sa inyo. Bobo, tumigil ka sa pangangarap, sigaw ni Liu Yuting. Aso, tapos na ang magagandang araw mo. Hindi ka na magyayabang, sabat ni Liu Yue. Malamig ding tumingin si Jiang Zino kay Yang Luo at nagsabi, Gago, pininsala mo ang kapatid ko. Hindi ka patatawarin ng pamilya Jiang. Ngumising malamig si Yang Luo at sumagot, ni ako, hindi ko kayo patatawarin. Bata, maghintay ka lang. Tara, umalis na si Jiang Zino kasama ang grupo niya. President Shen, kung wala na, aalis na kami, sabi ng ilang neutral na boss na napabuntong hininga. Mabilis na lumiwanag ang lugar, tanging sina Yang Luo na lang at ang grupo niya ang naiwan sa bulwagan. Sabi ni Shen Yun na may paghingi ng tawad. President Su, patawarin mo ako. Hindi ko inimbite sina Jiang Zino at ang grupo nila. Gusto kitang tulungan, pero hindi ko inasahan na ganito ang kalalabasan. President Shen, huwag kang mag-alala. Lubos na akong nagpapasalamat na tinulungan mo ako. Napangiti si Su Qingmei kahit pilit at nagpatuloy. Sa totoo lang, mabuti rin ito. At least nalaman natin kung sino ang totoo at sino ang plastic. Napabuntong hininga sina Shen Yun, Li Sihai, at Kai Donglei. Kahit gusto nilang tumulong, wala rin silang magagawa. Nag-usap pa sila sandali. Sa huli, mabilis na. Naghiwa-hiwalay ang lahat. Pagpasok sa sasakyan, nagtanong si Yang Luo. Qingmei, uuwi na ba tayo o? Umiling si Su Qingmei at nagsabi, ayokong umuwi ngayon. Iikot mo muna ako. Sige. Tumango si Yang Luo, pinaandar ang sasakyan, at umalis mula sa Blue Sky Clubhouse. Dahan-daang humandar ang kotse sa kalsada, dumadaan sa mga eskinita at lansangan. May marahang tugtugin sa loob ng sasakyan.
Nakatutok sa pagmamaneho si Yang Luo habang si Su Qingmei naman ay nakatingin lang sa bintana, tahimik. Pagkababa nila mula sa overpass, pumasok ang sasakyan sa highway. Sa gilid nila ay isang malakas na agos ng ilog, humahampas sa magkabilang pampang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumikislap ang tubig. Pagdating nila sa isang liblib na kalsada, biglang nagsalita si Su Qingmei na mula pa kanina'y tahimik. Huminto ka. Tumanggaw si Yang Luo at ipinarada ang kotse sa gilid ng kalsada. Pagkahinto ng kotse, agad bumukas ang pinto at bumaba si Su Qingmei, tumatakbo diretso papunta sa ilog. Qingmei, huwag mong gawin ang kahit anong padalos-dalos. Nabigla si Yang Luo sa nakita. Agad siyang bumaba at hinabol ito. Talagang nag-aalala siya na baka hindi kayanin ni Su Qingmei ang nangyari ngayong gabi at magpakalunod sa lungkot. Pero huminto si Su Qingmei pagdating sa gilid ng ilog. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Yang Luo at lumapit. Magkatabi silang tumingin sa umaalim-puyong tubig ng ilog at nanahimik. Ilang sandali ng katahimikan, napabuntong hininga si Su Qingmei at malungkot na nagtanong. Yang Luo, kaya pa ba talagang mabuhay muli ng Huami Biomedical natin? Oo, tumanggaw si Yang Luo at mariing sinabi, siguradong kaya. Mapait na ngumiti si Su Qingmei at umiling. Pero ngayon, iniisip ng lahat na hindi na makakabangon ang Huami Biomedical. Wala na raw itong pag-asa at malapit ng mabangkarote. Ang plano ko sana ay makakuha pa ng mas maraming kasosyo mula sa mga negosyante, pero bigla namang lumitaw si Jiang Zinyo. Bukod pa roon, halos lahat ng mga negosyante ay lumipat na sa panig ng Dingsheng Biomedical. Nakatingin sa ilog sa malayo, kalmadong sinabi ni Yang Luo, huwag kang mag-alala, pagsisisihan ng mga taong kumampi sa Dingsheng Biomedical ang naging desisyon nila. Tumingin si Su Qingmei sa maamong gilid ng mukha ni Yang Luo at nagtanong. Yang Luo, bakit palagi kang may kumpiyansa? Bakit lagi kang positibo? Parang wala ni isang bagay sa mundong ito ang kayang magpabagabag sa iyo. Tumingin si Yang Luo sa mga mata ng dalaga at ngumiti, ipinapakita ang mapuputi niyang ngipin. Dahil may tiwala ako sa sikreto kong race eta, dahil hindi ko kailanman sineryoso ang Dingsheng Biomedical, kaya dapat maging katulad mo ako, may kumpiyansa at positibo. Napangitilin si Su Qingmei sa ngiti ni Yang Luo. Napatawa siya at nagkunwaring naiinis, gusto mo bang maging kasing walang alala ko gaya mo araw-araw? Paano mo nasabing walang alala? Umiling si Yang Luo, maniwala ka sa akin, sa araw ng paglulunsad ng bagong produkto, tiyak na magbabalik ang Huami Biomedical ng mas maganda pa. At sa oras na iyon, siguradong matutuwa ka ng husto at hindi mo na maisasara ang bibig mo sa kakatawa. Napangiwi si Su Qingmei, kaya pa ba talaga nating makabawi? Oo, kaya natin. Mariing sagot ni Yang Luo, at kahit mabangkarote pa ang Huami Biomedical, kaya pa rin kitang suportahan. Namula si Su Qingmei at kunwaring galit na nagsabi, sino bang nagsabing gusto kong suportahan mo ako? Pagkatapos ay muling tumingin sa ilog. Ang dati malungkot at magulong mga mata ay naging matatag. Tama, hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa tiyak ang kahihinatnan. Baka nga totoo ang sinabi ni Yang Luo, maaari pa ring bumangon at makipaglaban ang Huami Biomedical. Huminga siya ng malalim at sumigaw sa ilog. Ako, si Su Qingmei, hindi basta-basta matatalo. Ang Huami Biomedical namin ay hindi matatalo. Anong klaseng Dingsheng Biomedical? Dudurugin ko kayo sa ilalim ng mga paa ko. Sumigaw din si Yang Luo. Durog sila. Nagpatuloy si Su Qingmei. Tapokan ng madiin, tapokan ng todo. Tapokan hanggang maging parang lugaw. Salaitan silang sumisigaw sa ilog, parang mga baliw. Sa huli, pareho silang humawak sa tiyan at nagtawanan. Matapos ang ilang minutong tawa, tumigil sila. Tumingin si Yang Luo at nagtanong. Qingmei, mas magaan na ba ang pakiramdam mo ngayon? Huminga ng maluwag si Su Qingmei at tumanggo. Mas mabuti na, mabuti. Ngumiti si Yang Luo, kapag may sama ng loob ka ulit, sumigaw ka lang. Wala nang kailangang kimkimin. Tumanggo si Su Qingmei at marahang sinabi. Yang Luo, salamat sa pagtigil mo sa tabi ko at pagbibigay ng lakas. Kung wala ka, baka hindi ko nakayanin. Ngumiti si Yang Luo, fiancé kita, kung hindi kita sasamahan, sino pa? At wala nang dapat pasalamatan. Tumingin si Su Qingmei nang may kislap sa mga mata. Yang Luo, palagi ka bang mananatili sa tabi ko? Napatigil si Yang Luo sa tanong na iyon bago tumanggo. Oo, matagal siyang tinitigan ni Su Qingmei bago muling tumingin sa ilog. Tahimik siyang pinagmasdan ni Yang Luo. Hinahampas ng hangin ang buhok ng dalaga at tumatama ang mga ilaw sa kanyang mukha, napakaganda. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niyang nahuhulog siya sa dalaga. Hindi niya ito naramdaman dati. Totoo ba ito? Siguro nga, hindi niya kayang lokohin ang sarili niya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin si Su Qingmei sa telepono. Gabi na, umuwi na tayo. Sige, uwi na tayo. Mabilis lumipas ang isang linggo. Buong linggo, abala ang Huami Biomedical sa overtime para sa huling pagsisikap bago ang paglulunsad ng bagong produkto. Walang ibang ginawa si Yang Luo kundi manatili sa tabi ni Su Qingmei. Akala niya ay may mga susunod pang mamamatay tao na darating para patayin siya, pero nakapagtataka na naging tahimik ang linggo. Pero hindi siya nagpabe, alam niyang laging may panganib. Isang gabi,
Sa loob ng opisina ng presidente ng Huami Biomedical, abala si Su Qingmei habang nakaupo siyang luho sa sofa, nagbabasa ng nobela. Tumunog ang telepono ni Su Qingmei. Kinuha niya ito at sinagot. Pagkatapos ng tawag, agad siyang tumayo, punong-puno ng tuwa ang mukha. Nagulat siyang luho, Qingmei, anong nangyari? Tumawag si Team Leader Lu. Sabi niya, matagumpay na ang bagong produkto. Ilang beses na rin itong nasubukan at maganda ang epekto. Talaga, natuwa siyang luho, sa wakas, nagtagumpay tayo. Tinawagan ni Su Qingmei si Shuyan para magpunta. Maya-maya, dumating si Shuyan. President Su, ano pong kailangan? Punuin mo ang conference hall, lahat ng empleyado. May mahalaga akong sasabihin. Opo, agad umalis si Shuyan. Makalipas ang ilang minuto, nasa conference hall na ang lahat ng empleyado ng Huami Biomedical. Sumunod siyang luho kay Su Qingmei papasok. Naguguluhan ang lahat kung ano ang mahalagang balita. Tinignan ni Su Qingmei ang lahat ng naroon at sinabi, mga kasama, may magandang balita akong sasabihin sa inyo. Ano pong magandang balita iyon, President Su? Huwag niyo kaming bitinin, sabihin niyo na. Oo nga, President Su, ano ang magandang balita? Tataasan na po ba ang sahod namin? Ang mga empleyado ay nagsalita ng sabay-sabay at puno ng kuryosidad. Ngumiti si Su Qingmei at sinabi, kapag nalampasan ng Huami Biomedical ang krisis na ito, ipinapangako kong tataasan ko ang sahod ng lahat. Pero, hindi iyon ang magandang balitang gusto kong sabihin ngayon. Ang ibig kong sabihin ay, tumawag si Team Leader Lu kanina. Matagumpay nang na-develop ang bago nating produkto. Pagkarinig nito, agad na nag-ingay ang lahat, tagumpay. Sa wakas ay nagtagumpay tayo. Ang galing. Pagkatapos ng kalahating buwan ng pagsusumikap, may pag-asa na tayo. Sana ay maibalik ng bago nating produkto ang ating pamilihan. Masayang nagdiwang ang lahat. Pagkatapos ng lahat, araw-araw silang nag-o-overtime para lang sa araw na ito. Nakasalalay ang kaligtasan ng Huami Biomedical dito. Ipinatong ni Su Qingmei ang dalawang kamay at sinabi, mga kasama, hindi pa nasusubok ang reaksyon ng merkado sa bagong produkto, kaya huwag muna tayong masyadong magdiwang. Ngayon, bibigyan ko kayo ng misyon. Ikalat agad ang balitang ito sa iba't ibang kumpanya at media. Bukas ng umaga, magkakaroon tayo ng bagong produktong press conference sa Cloud Peak Hotel. Handa po, President Su. Sabay-sabay silang sumagot at nagsimula ng magtrabaho. Ngayong gabi, tiyak na magiging magulo ang Jiang City. Kumalat sa buong mundo ng negosyo sa Jiang City ang balitang matagumpay nang na-develop ang bagong produkto ng Huami Biomedical. Nagkagulo ang mundo ng negosyo sa Jiang City. Narinig mo ba, may bago ng produkto ang Huami Biomedical? Siyempre, balak daw nilang magpakasugal ngayon. Narinig ko na epektibo raw talaga ang bagong produkto nila. Baka sakaling makabangon sila ngayon. Imposible yan. Pinipiga na sila ng Dingsheng Biomedical, hindi na sila makakabangon pa. Hehe, malalaman natin bukas. Tingnan na lang natin. Iba-iba ang opinyon, may mga umaasa, pero mas marami ang hindi naniniwala. Gitling. Sa Renkang Private Hospital, nakaupo si Jiang Mingyu sa kama habang nakikinig sa ulat ni Jiang Xinyu tungkol sa sitwasyon ng kumpanya. Pagkatapos ng ulat, malamig na sinabi ni Jiang Mingyu, Xinyu, simula bukas, dagdagan ang panggigipit sa Huami Biomedical. Dapat siguraduhin nating hindi na sila makabangon. Opo, kuya, sagot ni Jiang Xinyu. Tumunog ang telepono ni Jiang Xinyu. Sinagot niya ito at sinabi, kuya, may tawag mula sa kumpanya. May bago na raw produkto ang Huami Biomedical. Balak nilang magdaos ng press conference bukas ng umaga. Oh, ganun ba? Napangisi si Jiang Mingyu. Hindi pa pala sumusuko si Su Qingmei. Gusto pa niyang makipagbanggaan sa atin. Nakakatuwa, talagang nakakatuwa. Tinanong ni Jiang Xinyu, kuya, ano po ang susunod nating gagawin? Matapos mag-isip, sinabi ni Jiang Mingyu, Xinyu, ipaalam mo sa lahat ng kumpanya na walang pupunta sa press conference ng Huami Biomedical bukas. Kapag may pumunta, ituturing natin silang kalaban ng Dingsheng Biomedical at ng pamilya Jiang. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mapanlinlang at nagpatuloy. Xinyu, samahan mo akong pumunta bukas sa press conference nila para manood ng gulo. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na dumalo. Alright, sagot ni Jiang Xinyu na may mapanuksong ngiti. Sigurado akong magiging katawa-tawa ang press conference nila bukas. Katawa-tawa, ngumisi si Jiang Mingyu. Iyan mismo ang gusto kong mangyari. Gitling. Hindi nagtagal matapos kumalat ang balitang matagumpay nang na-develop ang bagong produkto ng Huami Biomedical. Naglabas ng pahayag ang Dingsheng Biomedical. Kung may pupunta sa press conference ng Huami Biomedical bukas, magiging kalaban ninyo ang Dingsheng Biomedical at ang pamilya Jiang. Parang batong inihulog sa lawa, muling nag-ingay ang mundo ng negosyo sa Jiang City. Gitling. Kinabukasan Cloud Peak Hotel. Sa ikatlong palapag, puno ang mga upuan sa bulwagan. Sa harap ay may mahabang mesa na may ilang kahon ng produkto. Dumating na ang lahat ng mataas na opisyal ng Huami Biomedical at abala sa paghahanda. Naroon na rin ang mga mamamahayag at media, abala sa pag-aayos ng kanilang mga kamera.
Maging ang ilang internet celebrities ng Jiang City ay nandoon na at handa ng mag-livestream. Habang nag-uusap sina Su Qingmei, Yang Luo, Lu Huajun, at iba pa. May isa sa mga opisyal na nagsabi, President Su, kagabi ay naglabas ang Dingsheng Biomedical ng babala, kapag may dumalo sa press conference natin, magiging kalaban nila ito. Natatakot ako na hindi magiging maayos ang ating event. Sumang-ayon ang isa pa, hindi lang basta hindi magiging maayos, baka wala talagang dumalo. Kapag kumalat ito, pagtatawanan tayo sa buong mundo ng negosyo. Isa-isang nagsalita ang mga opisyal, karamihan ay walang tiwala sa event. Sabi nga nila, ang pamilya Jiang ang pinakamakapangyarihan sa Jiang City, at Dingsheng Biomedical ang nangungunang kumpanya sa parmasyutika. Sino nga ba ang mga ngahas pumunta? Ngunit si Yang Luo ay kalmado lang. Mga kasama, huwag kayong mag-alala. May darating, at mas lalo pang dadami mamaya. Assistant Yang, bakit ka sigurado? Sino ba ang mga ngahas na magalit sa pamilya Jiang para lang dumalo? Young man, masyado kang optimistiko. Magugulat ka sa katotohanan. Kahit si Su Qingmei ay kinakabahan at nag-aalala na baka wala talagang dumalo, pero tuloy pa rin ang press conference. Hindi na nagpaliwanag si Yang Luo at naghintay na lamang ng resulta. Gitling. Lumipas ang oras, at dumating na ang alas 9 ng umaga. Ngunit bukod sa mga mamamahayag at media, wala nang ibang dumating. Lumapit ang isang senior executive at nagtanong, President Su, handa na po lahat. Pwede na ba nating simulan? Hindi mo ba nakikita na wala pang tao? Reklamo ng isa sa mga opisyal. Maski wala, kailangan pa rin nating ituloy ito, mariing sabi ni Su Qingmei. Dahil dito, nagtungo sina Su Qingmei at ang iba sa harap. Agad na itinutok ng lahat ng kamera kay Su Qingmei. Huminga siya ng malalim at malakas na sinabi, Magandang umaga sa lahat. Ako si Su Qingmei, presidente ng Huami Biomedical. Ipinapahayag ko ngayon na nagsisimula na ang press conference para sa bagong produkto ng Huami Biomedical. Pagkatapos niyang magsalita, diretsong nagtanong ang isang babaeng reporter, President Su, ang Huami Biomedical ninyo ay nagsasagawa ngayon ng isang press conference para sa bagong produkto, pero wala namang dumalo. Ano ang masasabi ninyo rito? Sumagot si Su Qingmei, kahit walang dumalo, itutuloy pa rin namin ang press conference para sa bagong produkto. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing layunin namin sa pagdaraos nito ay ipakilala ang epekto ng bagong produkto ng kumpanya namin. President Su, tiwala ba kayo sa bagong produkto ng kumpanya ninyo? May pag-asa pa ba kayong makabawi sa pagbagsak ng kumpanya at makipagsabayan sa Dingsheng Biomedical? Tanong naman ng isa pang lalaking reporter. Matatag ang tingin ni Su Qingmei at malakas ang boses ng sagutin. Tiwala ako sa bagong produkto ng kumpanya namin. Naniniwala ako na kaya nitong makipagsabayan sa produkto ng Dingsheng Biomedical at mabawi ang merkado. Pero bago pa man siya matapos, isang nakakalokong tawa ang narinig mula sa labas ng bulwagan. Su Qingmei, ang yabang mo talaga. Akala mo ba kaya mong makipagsabayan sa Dingsheng Biomedical dahil lang nakagawa ka ng isang produkto? Nanaginip ka yata. Pagkarinig sa boses, lahat ng naroon ay napalingon. Pumasok ang isang grupo ng mga tao na parang nagmamayabang. Sa unahan ay si Jiang Mingyu na nakaupo sa wheelchair, tinutulak ni Jiang Xinyo. Nasa wheelchair din si He Yilan, tinutulak ni He Jiahao. Bukod sa pamilya Jiang at He, naroon din ang panganay ng pamilya Song Chengyu, ang panganay ng pamilya Zhao Tianheng, ang panganay at pangalawang anak na babae ng pamilya Liu Yuwei at Liu Yuting, pati iba pang mga anak ng mayayamang pamilya. Lahat sila ay nakabihis ng mamahalin at elegante. Pagdating ni na Jiang Mingyu, biglang dumilim ang mukha ni Su Qingmei at ng mga matataas na opisyal ng Huami Biomedical. Walang duda, naroon sila para mangasar. Agad namang nagunahan ng mga reporter. Young Master Jiang, hindi ba't kakumpetensya ninyo ang Huami Biomedical? Bakit kayo nandito sa press conference nila? Young Master Jiang, nagdala pa kayo ng maraming tao. Nandito ba kayo para suportahan ang Huami Biomedical? Sabi ni President Su, kaya raw makipagsabayan ang bagong produkto nila sa Dingsheng Biomedical at mabawi ang merkado. Ano masasabi ninyo? Tumingin sa kamera si Jiang Mingyu at ngumiti. Hindi kami nandito para suportahan sila. Nandito lang kami para manood ng palabas. At kahit maglabas sila ng bagong produkto, hindi sila kwalipikadong makipagsabayan sa amin. Mabawi ang merkado. Imposible. At bago pa makapagtanong ulit ang mga reporter, tinukso pa niya. Tama na ang interview sa akin. Ang bida rito ay ang Huami Biomedical. Bakit ako ang ini-interview ninyo at nakakalimutan ninyo ang bida? Hahaha. Ang tawanan ay parang tusok sa tainga ni Su Qingmei at ng kanyang mga kasamahan. President Su, itigil na natin to. Hindi na natin kayang tiisin ang kahihiyan. Sabi ng isa sa mga opisyal. Huminga ng malalim si Su Qingmei at sagot. Huwag niyo silang intindihin. Magpapatuloy tayo. Napabuntong hininga na lang ang mga opisyal at pinilit ang sarili na magpatuloy. Sana matapos na lang agad. Umupo si Jiang Mingyu at ang grupo niya, nakatingin ng may pang-aasar sa entablado. Su Qingmei, binigyan kita noon ng pagkakataong makipag-cooperate sa akin pero tinanggihan mo ako.
Gusto kong makita kung paano matatapos itong press conference mo. Bago pa makasagot si Su Qingmei, si Yang Luo ang bumaira. Young Master Jiang, magaling na ba ang kamay at paa mo? Nakakalakad ka na at may oras ka pang manghimasok sa buhay ng may buhay. Nagngalit ang Luo at sumimangot si Jiang Mingyo. Iniisip niya, hindi ba't may pabuya na para patayin ang taong ito sa dark web? Bakit buhay pa siya? Ano bang ginagawa ng mga assassin na yun? Ikaw, anong karapatan mong bastyusin si Big Brother Jiang? Gusto mo bang mamatay? Sigaw ni Hiyilan mula sa wheelchair. Ngumisi si Yang Luo. Oy, Miss He, bakit nasa wheelchair ka rin? Retribution ba to? Pareho kayong naka-wheelchair ni Young Master Jiang, bagay kayo. Magkatuluyan na lang kaya kayo. Ikaw, galit na galit si Hiyilan. Ano bang ipinagmamalaki mo? Pagkatapos nito, tapos na ang Huami Biomedical. Sigaw ni Liu Yue. Kalma lang na tugon ni Yang Luo. Kung aso ka, alamin mo kung paano maging aso. Kung hindi pa nagsasalita ang amo mo, bakit ka tumatalon? Hayop ka, mamamatay ka ng masama. Nanginginig sa galit si Liu Yue. Halos matawa ang mga opisyal ng Huami Biomedical. Masyado talagang matalas ang dila ni Yang Luo. Pinilit pigilan ni Jiang Mingyo ang galit. Sige, manood tayo ng palabas. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na dumalo ngayon. Pero bago siya matapos, isang malakas na boses ang narinig mula sa labas. Qingmei, Little Luo, pasensya na at nahuli ako. Pumasok si Su Guoxiong kasama ang pamilya Su, sina Su Wenfeng, Su Wenbin, at Su Wangqiu. Aba, may dumalo pala. Bulong ng ilan. Normal lang yan, pamilya ni President Su sila. Siyempre susuportahan siya. Masayang sinalubong sila ni Su Qingmei, pati si Yang Luo. Pero pagkaupo nila, isa pang boses ang narinig mula sa labas. Qingmei, pasensya na traffic kami. Lumingon ang lahat at nakita ang isang grupo ng tao. Sa unahan, isang napakagandang babae. Ang babae ay matangkad at balingkinitan. Nakaputing chiffon na kamiseta at itim na casual na pantalon, na lalong nagbigay diin sa kanyang mahinhin at magandang hubog. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay malayang nakalugay, nagpapakita ng isang perpektong hugis itlog na mukha. Ang kanyang balat ay parang jade, at ang kanyang mga mata ay parang isang bulaklak ng snow lotus na ganap ng namukadkad. Walang kapantay ang kanyang kagandahan. Ang babaeng ito ay si Qin Yimo. Pagkakita pa lamang ng lahat kay Qin Yimo, marami ang natigilan. Mas mahigit, Diyos ko, hindi ba ito ang panganay na anak na babae ng pamilyang Qin? Hindi ba't may sakit siya sa pagkasayang ng kalamnan na nagdulot ng kanyang pagkaparalisa? Bakit nakatayo siya? Ito pala ang totoong anyo ng panganay ng pamilyang Qin. Talagang walang kasing ganda, bumalik na ang dating Miss Qin. Kaya, matapos ang kalahating buwang gamutan, tuluyang napagaling ni Yang Luo ang pagkasayang ng kalamnan ni Qin Yimo. Hindi ito agad isinapubliko ni Yang Luo upang mabigla ang lahat at para masindak ang ilang tao. Mas mahigit, paano nangyari to? Paanong gumaling ang inutil na yun? Bulalas ni Hiyilan, halatang naiinggit ng husto. Ngayon na nakatayo na si Qin Yimo habang siya ay nakaupo pa rin sa wheelchair, para bang mababaliw siya sa inggit. Mas mahigit, buwisit, talagang napagaling ng hayop na yun si Qin Yimo. Ngumate si Liu Yue, puno ng matinding selos ang mga mata. Ganon din ang ibang dalagang galing sa mga pamilyang mayaman, halos mabaliw sa inggit. Pagkakita ni Song Chengyu, na dati ay humiling na pakasalan si Qin Yimo ngunit umatras, na puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Para sa kanya, mas kaakit-akit pa ngayon si Qin Yimo kaysa dati. Pero wala siyang pakialam, kapag bumagsak ang pamilyang Qin, wala ring magagawa ang babaeng ito kundi sumunod sa kanya. Mas mahigit, Momo, napakaganda mo talaga. Nahihiya tuloy ako, sabi ni Su Qingmei na nakangiti. Mas mahigit, nako, wala yan. Ngiti ni Qin Yimo. Lahat ng ito'y dahil kay Kuya Yang. Kung hindi, hindi ako mabubuhay muli. Pagkasabi nito, yumuko si Qin Yimo bilang pasasalamat kay Yang Luo. Mas mahigit, Kuya Yang, salamat sayo. Masayang tumawa si matandang Ginoong Qin. Mas mahigit, Little Luo, sa ngalan ng buong pamilyang Qin, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagpapagaling kay Momo. Mula ngayon, anuman ang kailangan mo, sabihin mo lang. Tutulungan ka namin. Ngumiti si Yang Luo. Mas mahigit, Momo, matandang Ginoong Qin, iisa lang tayo. Wala nang kailangang pasalamatan. Maupo na kayo. Mabilis na umupo ang pamilya Qin. Mayabang na ngumiti si Liu Yue. Mas mahigit, Su Qingmei, kahit nandito ang pamilya Qin para suportahan ka, kung wala kang ibang boss na susuporta sa'yo, magiging katawa-tawa pa rin ang press conference mo. Mas mahigit, sino nagsabi na walang ibang boss na darating? Ako ba, si Li Sihai, hindi na boss? Mas mahigit, ako rin, si Kai Donglei, hindi ba boss? Pumasok ang dalawang lalaki na nakasuot ng formal na Amerikana, sina Li Sihai ng Forces Trading Company at Kai Donglei ng Baolin Medicinal Herbs Company. Pagpasok nila, ngumiti si Li Sihai. Mas mahigit, President Su, naway maging matagumpay ang press conference mo para sa bagong produkto. Ngumiti rin si Kai Donglei. Mas mahigit, President Su, kahit ano pang isipin ng iba, kami ni Old Lee ay buo ang suporta sa Huami Biomedical. Taos pusong nagpasalamat si Su Qingmei sa kanila.
Ngumiti rin at tumanggaw si Yang Luo, sa oras ng pangangailangan nakikita ang tunay na pagkatao. Matalim ang tinig ni Jiang Mingyo. Mas mahigit, Li Sihai, kay Donglei, sigurado ba kayong kakampi kayo sa Huami Biomedical at magiging kalaban ng Dingsheng Biomedical? Isipin niyo ang magiging kapalit niyan. Lantad ang pagbabante sa boses nito. Matapang na sagot ni Li Sihai. Mas mahigit, Young Master Jiang, karapatan naming pumili kung kaninong panig kami. Wala kang karapatang manghimasok. Sumunod si Kai Donglei. Mas mahigit, hindi lang pamilya Jiang ang may boses sa lungsod ng Jiang. Mas mahigit, tama yan. Hindi lang pamilya Jiang ang may kapangyarihan dito. Dagdag pa ng ilang matatandang boses mula sa pinto. Paglingon ng lahat, 4 na. Matatandang lalaki ang pumasok. Pagkakita sa kanila, halos mabingi ang bulwagan sa gulat. Mas mahigit, Diyos ko. Nandito sina banal na Dr. Huang, banal na Dr. Cao, banal na Dr. Han, at banal na Dr. Son. Sila rin ba ay kakampi ng Huami Biomedical? Grabe, 4 na banal na doktor ang naimbitahan nila. Sila ang 4 na banal na doktor ng lungsod ng Jiang. Hari ng banal na karayom, Huang Tayin. Hari ng daan-daang halamang gamot, Cao Jisheng. Hari ng pag-aayos ng buto, Han Shouuli. Hari ng misteryosong medisina, Sun Boren. Pagdating nila, biglang dumilim ang mukha ni na Jiang Mingyo. Hindi nila akalaing darating ang 4, mahirap ng imbitahan kahit isa. Nagulat din ang pamilya Su at pamilya Qin. Mas mahigit, banal na Dr. Huang, Cao, Han, at Son, magandang araw po. Tumanggaw lang ang 4 at agad tumingin kay Yang Luo. Mas mahigit, guro, minamaliit mo ba kami? Hindi mo man lang kami tinawag sa press conference mo. Tama, dapat sinusuportahan ka namin. Guro, narinig ko na galing sa iyo ang sekreto ng bagong produkto ng Huami Biomedical. Hindi na ako makapaghintay makita ang bisa nito. Si Sun Boren naman ay parang batang nagtatampo. Mas mahigit, banal na Dr. Yang, hindi pwede to. Tinanggap mo na silang 3 bilang alagad mo pero ako hindi pa rin. Ngayon, dapat tanggapin mo na ako, kung hindi, hindi ako aalis. Halos mabingi ang lahat sa narinig nila, lalo na ang mga reporter. Mas mahigit, ano, ang 3 banal na doktor ay mga alagad niya, at si banal na Dr. Son ay nagtampo pa dahil hindi siya tinanggap. Mukhang ang 4 na banal na doktor ay narito para suportahan ang binatang ito. Lalong tumingin ng may paghanga at pagkabigla ang lahat kay Yang Luo. Namula ang mga mukha ni na Jiang Mingyo at ng iba pa. Ayos lang sana kung ang pamilya Su, pamilya Qin, si Li Sihai, at si Kai Donglei lang ang dumating para sumuporta. Pero, hindi nila inasahan na pati ang 4 na banal na doktor ng Jiang City ay naroon din. Lubos itong lumampas sa kanilang inaasahan. Alam nilang kahit walang ibang dumating para sumuporta, sapat na ang 4 na banal na doktor. Mas mahigit, paano nangyari to? Kilala pala ng hayop na to ang 4 na banal na doktor. Ang mas nakakagulat, sina banal na Dr. Huang, Cao, at Han ay mga disipulo niya. At si banal na Dr. Son pa ay nakiusap na tanggapin siya bilang guro. Galit na galit sina Liu Yuwei at Liu Yuteng. Pati sina Jiang Mingyo, Jiang Zinyo, Hilan, at ang iba pa ay Nenes. Plano sana nilang makita ang kahihiyan ng Huami Biomedical ngayong araw, pero sila pa ang napahiya. Napabuntong hininga si Qin Zhuong, matandang Su, hindi ko inakalang ganyan kagaling ang manugang mo. May malapit pala siyang ugnayan sa 4 na banal na doktor. Naiinggit ako sa'yo. Masayang sumagot si Su Guokxiong, hindi ko alam kung kailan nakilala ni Little Luo sina banal na Dr. Huang at iba pa. Talagang karapat-dapat siyang maging manugang ng pamilya Su. Magaling, magaling. Ngayon, buo na ang paniniwala niya sa sinabi ng matandang Daoist 10 taon na ang nakalipas. Mabuti na lang at ipinakasal niya ang apo sa kanya. Napakatalino ng naging desisyon niya. Baka sa pamumuno ni Yang Luo, sisikat pa ang pamilya Su at mapasama sa pinakamakapangyarihang pamilya sa buong China. Medyo natatawa at nahihiya si Yang Luo, hindi niya inasahan na darating sina Huang Tayin at iba pa. Itinaas niya ang kamay at sinabi, dahil nandito na kayo, maupo na kayo. Umupo sina Huang Tayin, Cao Jisheng, at Han Shouuli. Pero si Sun Boren ay hindi umupo, bagkus ay nagsabi ng may inis, Ginoong Yang, kailangan mong sagutin ako ngayon. Tatanggapin mo ba ako bilang disipulo o hindi? Natawa si Yang Luo, sige na, nandito ka na para suportahan ako. Kung hindi pa kita tatanggapin, masyado na akong walang puso. Mas mahigit, totoo ba? Agad na natuwa si Sun Boren. Mas mahigit, totoo. Tumanggo si Yang Luo. Masayang yumuko si Sun Boren at nagsabi, Guro, tanggapin mo ang pagyuko ng iyong disipulo. Pagkatapos yumuko, umupo na siya ng masaya. Akala ng lahat, iyon na ang huling darating. Pero biglang may malakas na tawanan mula sa labas ng bulwagan. Mas mahigit, banal na Dr. Yang, masyado kang palihim. Bakit hindi mo kami inanyayahan sa press conference na ito? Minamaliit mo ba kami? Pagkarinig ng boses, lahat ay muling napalingon. Pumasok ang isa pang grupo ng tao. At nang makita sila, halos mabingi ang lahat sa pagkagulat. Mas mahigit, pati si Gobernador Luo ng Jiangnan Province, ang direktor ng kagawaran ng kalakalan ng Jiang City, at si Direktor General Lei ng pulisya ng Jiang City ay nandito. Diyos ko,
Ang daming bigatin sa press conference na ito. Ito na siguro ang pinakamagarang press conference sa kasaysayan ng Jiang City. Napabulalas ang mga mamamahayag at media. Hindi masukat ang kanilang pagkagulat. Pati sina Jiang Mingyo ay tila nanigas. Wala na silang reaksyon kundi ang paminsan-minsang panginginig ng mukha. Mas mahigit, paanong ganito, pati sina Gobernador Luo ay nandito. At parang dumating pa sila para sa hayop na yan. Kailan pa siya naging kakilala ni na Gobernador Luo? Ngumingiwi sa inis sina Liu Yue, Liu Yuteng, He Yilan, at iba pa. Nangunguna sa grupo sina Luo Zhongyu, Ren Pinghui, at Lei Gedong. Sumusunod sa kanila ang kani-kanilang mga asawa. Mas mahigit, pagbati, Gobernador Luo, Direktor Ren, Direktor General Lei. Sabay-sabay na bumati ang pamilya Su, pamilya Qin, at iba pa. Pati sina Jiang Mingyo, kahit ayaw, ay napilitang bumati rin. Gobernador Luo, Direktor Ren, Direktor General Lei, maraming salamat sa pagpunta. Sabi ni Su Qingmei na medyo nahiya. Ngumiti si Luo Zhongyu, President Su, wala kang dapat ipagpasalamat. Natural lang na suportahan namin ang isang kahangahangang kumpanya tulad ng Huami Biomedical. Sumunod si Ren Pinghui, kung may problema ang Huami Biomedical, sabihin mo lang sa akin at tutulong ako. Dinagdagan pa ni Lei Gedong, kung may manggahas manggulo sa inyo, sabihin mo sa akin. Sunod-sunod na nagpasalamat si Su Qingmei. Akala niya kaunti lang ang darating ngayong araw, hindi niya inaasahan na puro malalaking tao pala ang pupunta. Pero alam niyang karamihan sa kanila ay naroon dahil kay Yang Luo. Mahinang sabi ni Su Qingmei, Yang Luo, salamat. Ngumiti si Yang Luo, ikaw naman, bakit ka nagpapasalamat? Tapos ay sinabi niya kina Luo Zhongyu, mga ginoo, maupo na po kayo. Umupo na sila. Mahinang tanong ni Jiang Xinyo kay Jiang Mingyo, Kuya, aalis na ba tayo? Sumang-ayon si Hijahao, matandang Jiang, baka dapat umalis na tayo. Dumating sila para panuulin ang kahihiyan ng Huami Biomedical, pero mukhang wala na iyon. Ngunit malamig na sagot ni Jiang Mingyo, huwag muna tayong mainip. Kahit maraming sumuporta sa kanila, kung pangit ang produkto nila, magiging katatawanan pa rin itong press conference. Sumang-ayon ang lahat at nanatili. Tapos ay nagbiro si Jiang Xinyo kay Su Qingmei, Su Qingmei, di ba may bago kayong produkto? Ipakita mo na para makita ng lahat. Sumabay pa sina Liu Yue at Liu Yuteng sa pangungutya. Pati mga media at mamamahayag ay nagudyok na ipakita na ang bagong produkto. Matatag na sabi ni Su Qingmei, huwag kayong mag-alala, ipapakita namin ito mamaya. Ang bago naming produkto ay tinatawag na Jade Countenance Beauty Mask, gawa sa purong halamang Chino. May bisa itong magpaputi ng balat, maglinis ng pores, mag-alis ng peklat sa taghiyawat, magpabawas ng kulubot, at marami pang iba. At higit sa lahat, 10 minuto lang ng paglalagay ay makikita na ang resulta, walang side effects. Pagkasabi niya nito, nagkatawanan agad sina Jiang Mingyo, mas mahigit, Su Qingmei, puro ka lang yabang. 10 minuto lang may epekto na. Nakakatawa, mas magaling ka pa sa mga awit sa pagbibida. Sino bang maniniwala? Kung may resulta nga sa 10 minuto, isusulat ko pangalan ko ng baliktad. Hindi naniwala at patuloy sa pangungutya sina Jiang Xinyo, He Yilan, Liu Yue, at Liu Yuteng. Lahat sila ay mga babae at nakagamit na ng napakaraming mamahaling produkto para sa balat, kaya sila ang may pinakamalaking opinyon tungkol sa epekto ng mga skincare products. Kahit gaano pa kamahal ang isang skincare product, kailangan ng panahon para makita ang epekto nito. Imposibleng makita ang epekto sa loob ng 10 minuto. Sa sandaling ito, hindi lang sina Jiang Xinyo at ang iba pa, pati na rin sina Shen Yun, Zhang Shukan, at iba pa, ay nararamdaman na niloloko lang ni Su Qingmei ang lahat. Hindi pwede, talagang hindi pwede. Kung ganoon nga kaganda ang epekto, simula ngayon ihuhugot ko na baligtad ang aking buhok. Ang mga negosyante ngayon, sobrang lakas ng loob magbenta ng kung anong mga paninira. Kung talagang makikita ang epekto sa loob ng 10 minuto, o-order ako ng 100 piraso ng facial mask ngayon din. Ang mga netizens sa iba't ibang live stream platforms ay nagpakita rin ng pagdududa at pangungutya. Ngunit ngumiti si Su Qingmei ng bahagya at sinabi, kung hindi kayo naniniwala, ipapakita ko ang epekto ng aming Jade Countenance Beauty Mask, ngayon. Habang nagsasalita, tumingin si Su Qingmei sa mga babaeng attendant sa hotel at tinanong, pwede ba malaman kung may problema ba ang balat ng isa sa inyo? Miss, medyo madilim at dilaw ang kulay ng balat ko. Hindi umaayos kahit anong produkto ang gamit ko. May mga peklat ako sa mukha dahil sa acne. Hindi ito nawawala kahit anong gamitin kong produkto. May mga wrinkles ako sa paligid ng mata at mga linya sa ngiti dahil sa stress sa trabaho at madalas na pagkahuli sa tulog. 3 sa mga babaeng attendants ang nagsabi ng problema nila sa balat. Maganda, subukan natin ito sa 3 ninyo. Tumango si Su Qingmei at sinabi, pakibura muna ang makeup ninyo. Pagkatapos, ipahid ang aming facial masks. Opo, miss, sumagot ang 3 attendants at lumabas ng bulwagan. Hindi nagtagal, bumalik ang 3 attendants matapos tanggalin ang makeup nila. Tulad ng sinabi nila, isa ay may madilim at dilaw na balat,
isa ay maraming peklat ng acne, at ang isa ay may wrinkles sa paligid ng mata at linya ng ngiti. Pagdating nila, kinunan muna ni Su Qingmei ng larawan ng mukha nila at ipinakita sa malaking screen. Pagkatapos, personal na binuksan ni Su Qingmei ang tatlong facial mask at ipinatong sa tatlong attendants. Tiningnan niya ang oras at sinabi, magsisimula na ang 10 minuto. Pagkatapos nito, tatanggalin natin ang mga mask. Hintayin ninyo. Tahimik ang lahat at pati ang mga nanonood sa live stream. Pero karamihan ay hindi naniniwala. Hindi talaga posibleng makita ang epekto sa loob ng 10 minuto. Nakatitig si Jiang Zinyo, He Yilan, Liu Yuwei, Liu Yuting, at iba pa, handa nang manood ng isang biro. Lumipas ang mga segundo. Pagkalipas ng 10 minuto, Su Qingmei, tapos na ang 10 minuto. Pabayaan mong tanggalin nila ang mask para makita ng lahat ang epekto. Napangisi si Jiang Zinyo. Tumingin si Su Qingmei sa tatlong attendants at ngumiti, pakialis na ang mga mask. Lahat ng camera ay nakatuon sa tatlong attendants. Sabay-sabay nilang tinanggal ang mga facial mask. Sa sandaling iyon, biglang naging tahimik ang buong bulwagan. Napakulay ang mga mata ng lahat habang nagulat at hindi makapaniwala sa mukha ng tatlong attendants. Gulat, pagkalito, shock, iba't ibang ekspresyon ang sumilay sa kanilang mga mukha. Ilang segundo ang lumipas, sumabog ang bulwagan sa sigawan. Naku po, totoo ba to? Makikita talaga ang ganitong epekto sa loob lang ng 10 minuto. Mas naging maputi ang balat ng tatlong babae, at ang mga peklat at wrinkles ay lumiit ng husto. Nakakabighani. Immortal mask ito ang mask para sa mga immortal. Sabay-sabay na sigawan ng mga naruroon, lalo na ang mga babae. Naging sabik silang lahat. Nanginginig si Shen Yun sa tuwa. Biglang tumayo at sinabi, President Su, magkaibigan tayo. Bigyan mo ako ng 100 piraso ng mask na ito. Hindi, 100 kahon. President Su, 1 kahon din para sa akin. Kailangan ko talaga ito. Tumayo si Zhang Shukon ng masaya. Ate Qingmei, gusto naming matikman muna ang ganitong magandang mask. Ate Su, hindi namin kukunin ng libre. Magbabayad kami ng kahit ano. Sunod-sunod na tumayo ang mga babae ng pamilya Su at Shin, gustong bumili ng mask na ito. Sumigaw si Li Sihai, President Su, ilan na ang iyong production? Kunin ko lahat. Pwede na tayong magkontrata ngayon. Tumayo rin si Kai Donglei ng masaya. Dati, hindi sila gaanong naniniwala sa bagong produkto ng Huami Biomedical. Pero ngayon na nakita nila mismo ang epekto, nakita nila ang malaking potensyal ng mask. Pag inilabas ito sa merkado, siguradong papatok ito. Napabuntong hininga si Cao Jisheng, sang-ayon sa lihim na recipe na ibinigay ng master. Kamangha-mangha talaga, napaka-magical ng mask na ito. Ako rin, bibiliin ko ng ilang kahon. Nang asar si Hansho uli kay Huang Tian, luma ka na, bakit ka bibili ng facial mask? Gagamitin mo ba yan sa mukha mo? Hindi yan epektibo kahit ipahid mo sa chrysanthemum face mo. Hindi ka nakakaalam. Sagot ni Huang Tian, napalingon kay Hansho uli, ang mask na ito ay siguradong patok sa bentahan. Kung hindi ka gagaling bumili, mawawala lahat. Kailangan ko bumili ng ilang kahon para ipamigay sa mga kamag-anak at kaibigan kapag bumisita ako. Kumurot si Hansho uli sa hita, tama. Bakit hindi ko naisip yan? Bibili rin ako ng ilang kahon. Tumanggaw sina Cao Jisheng at Sun Boren, plano nilang bumili rin bilang regalo. Paano nangyari ito? Nagsimulang mabaliw si Jiang Zinyo, may epekto ba talaga sa 10 minuto? Nakikita ko ba ito? Nagsalita si Hihilan ng masidi, hindi ba pinakuha ni Su Qingmei ang tatlong attendants? Bulong ni Hijahao, kahit pinakuha man sila, nakikita natin ang epekto sa harap natin. Talagang espesyal ang mask na ito. Nakita ni Jiang Zinyo si Jiang Minggayo na balisa, Kuya, kapag lumabas na sa merkado ang mask na ito, malaki ang magiging epekto sa Dingsheng Biomedical natin. Ano ang gagawin natin? Madilim ang mukha ni Jiang Minggayo. Hindi siya nagsalita pero siya rin ay nagulat. Hindi niya inasahan na gagawa talaga ng ganitong magandang produkto ang Huami Biomedical. Bagamat maganda na ang facial mask nila mula sa lihim na recipe na binili niya sa isang pamilyang may kaalaman sa sinaunang gamot sa kabisera. Hindi ito may kukumpara sa mask na ginawa ng Huami Biomedical. Nakakainis. Lahat ay umuunlad sa hindi inaasahang direksyon. Grabe ang mask na ito, kitang-kita ang epekto sa loob ng 10 minuto. Mask para sa mga immortal talaga. Kailan kaya ilalabas? Gusto ko nang bumili. Kung mabilis ang epekto, baka may malalaking side effects. Huwag ka, sabi ni President Su, gawa ito sa purong Chinese herbs. Walang side effects. Sumabog ang mga netizen sa iba't ibang live streaming platforms. Kahit may ilan na nagdududa pa rin, karamihan ay kumbinsido na sa mask. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan. Maraming salamat po.